Si Mario Teodoro Ted Filon etong umaskila sa publiko bilang Ted Filon ay isa sa mga pinakatanyag at respetadong personalidad sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas. Sa halos 4 na dekada niyang paglilingkod sa media, siya ay nakilala hindi lamang bilang isang news anchor at radio commentator, kundi bilang tinig ng mga ordinaryong Pilipino sa mga isyu ng lipunan, politika at pamahalaan. Ang kanyang buhay isang salaysay ng pagsusumikap, tagumpay, trahedya at pagbabagong profesional. Isang kwento na nagugat mula sa simpleng pamumuhay at humantong sa pinakamataas na antas ng broadcast journalism sa bansa. Si Ted Filon ay pinanganak noong 29 ng Marso 1962 sa Maynila, Pilipinas bilang anak ni Jose Carzon Etong, isang jeepney driver, at Josefina Kibilan Filon, isang market vendor. Ang kanyang pagkabata at kabataan ay puno ng mga pagsubok pang pinansyal, kung saan siya at ang kanyang pamilya ay kailangang magsumikap upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Bilang isang batang nag-aaral sa Tacloban, hindi lamang siya nag-aaral, siya rin ay nagtatrabaho bilang room boy, waiter, construction worker at kahit tsinelas vendor upang makatulong sa gastusin ng kanyang pamilya. Ang mga karanasang ito, bukod sa pagiging mabigat para sa isang kabataan, ay nagpatibay sa kanyang ugnayan sa mga karaniwang Pilipino at nagbigay sa kanya ng malalim na pangunawa sa buhay ng mga nasa laylayan ng lipunan. Itinuloy ni Filon ang kanyang pag-aaral sa elementarya sa Sacred Heart High School sa Tacloban at sa sekundarya sa Perpetual Help College of Rizal sa Las Piñas, kung saan nagpakita siya ng sipag at dedikasyon sa pag-aaral. Sa kolehiyo, nagsimula siyang kumuha ng kursong economics sa Kolehiyo de San Juan de Letran, ngunit hindi niya ito natapos dahil sa pangailangan niyang magtrabaho at magpakasya para sa kanyang pamilya. Mula rito, lumipat siya upang mag-aral ng Mass Communication sa Divine Word University, subalit muling hindi natapos dahil sa parehong dahilan: ang pagtulong sa pamilya at mga responsibilidad na kaakibat nito. Kalaunan, sa kabila ng mga hamon, nakuha niya ang degree sa Broadcast Communication mula sa Polytechnic University of the Philippines. Patuloy na kanyang malasakit sa pag-aaral at sa malalim na pangarap sa larangan ng komunikasyon. Ang unang hakbang ni Ted Filon sa mundo ng pamamahayag ay hindi agad sa telebisyon kundi sa radyo. Noong 1982, sumali siya sa DYPLAM sa Tacloban bilang isang driver at reporter at kalaunan ay umangat bilang announcer at production head bago maging station manager. Ang kanyang karanasan sa radyo noong mga panahong iyon ay nagbigay sa kanya ng pundasyon sa pagsasalita sa publiko, pag-uulat ng balita at pagmamanage ng programa. Mula sa Tacloban, lumipat siya sa Angeles City kung saan nagsilbi siyang program director ng DWGV-FM mula 1988 hanggang 1990. Dagdag na patuloy ng kanyang kahusayan sa broadcasting kahit noong simula pa lamang. Noong 1990, sumali si Filon sa ABS-CBN Broadcasting Corporation, isa sa mga pinakamalaking media network sa Pilipinas, bilang isang news desk editor. Mula rito, unti-unti siyang umangat sa rurok ng propesyon. Naging radio anchor para sa DZMM, executive producer at kalaunan ay isa ng anchor sa telebisyon. Ang kanyang talento ay hindi lamang nakatulong sa pag-uulat ng mga balita kundi pati sa pagbuo ng programang nagbibigay linaw sa mga suliraning panlipunan, kagaya ng programa niyang Hoy Gising na tumutok sa serbisyong publiko at mga isyu ng mamamayan. Ang programang ito ay nagpatanyak sa kanya at nagbigay daan sa kanya mas malawak na pagtanggap sa mga manonood at tagapakinig. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ni Filon ang kanyang saklaw bilang isang broadcast journalist sa pagsisilbi bilang anchor ng TV Patrol, ang primetime news program ng ABS-CBN simula 2004. Sa huling mga taon niya bago umalis sa network, siya rin ang host ng Filon Ngayon, programang nakatuon sa malalim at masusing pagsisiyasat sa mga usapin ng bansa. Ang kanilang pagkilos upang ilahad ang katotohanan tungkol sa mga isyu ng gobyerno at lipunan ay nagpatibay sa kredibilidad ni Filon sa mata ng maraming Pilipino. Maraming dahilan kung bakit naging matagumpay si Ted Filon at bakit hinangaan siya ng publiko. Una, ang kanyang estilo ng pamamahayag ay hindi lamang technical kundi may pusong makatao at may malasakit sa ordinaryong mamamayan. Hindi lamang siya nag-uulat ng balita. Sinusubukan niyang unawain at ipaliwanag ang kahulugan ng mga pangyayari sa buhay ng mga tao. Dahil dito, maraming manonood at tagapakinig ang nakaramdam na siya ay hindi lamang tagahatid ng balita kundi isang tagapagsalita para sa kanilang mga hinaing at pangailangan. Pangalawa, ang kanyang mga programang gaya ng Hoy Gising at Filon Ngayon ay nagbigay din sa mga isyong panlipunan
at naglalahad ng mga kwento ng mga taong madalas naiiwan sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga segment na ito, naabot niya ang mga puso ng mga ordinaryong Pilipino na naghahanap ng mga programang may diretsahang epekto at serbisyo sa komunidad. Ang kanyang pagiging tapat, may malasakit at may integridad bilang isang mamamahayag ay ilan sa mga pinakadakilang dahilan kung bakit patuloy siyang pinagkakatiwalaang boses ng marami. Sa kanyang mahabang karera, si Filon ay hindi lamang pinuri ng publiko kundi ng iba't ibang institusyon at award-giving bodies dahil sa kanyang kontribusyon sa media at pamamahayag. Ilan sa mga parangal na kanyang natanggap ay ang Best Public Service Program Host para sa Hoy Gising mula sa PMPC Star Awards for Television na kanyang napanalunan noong 2000. Kahit noong maagang bahagi ng kanyang karera, ang pagkilala sa kanya ay nagsilbing patuloy ng kanyang dedikasyon at husay sa pagtatrabaho. Bukod dito, si Filon ay nakuha ring maging Hall of Fame awardee ng Anak TV Makabata Awards, isang pagkilala para sa mga personalidad sa TV na hindi lamang sikat kundi may magandang impluwensya sa kabataan at komunidad. Ang pagkamit ng Hall of Fame status ay ibig sabihin na siya ay paulit-ulit na nananalo sa naturang parangal at dahil dito ay kinilala na siya bilang isa sa mga pinakamahusay sa industriya. Higit pa rito, ginawaran siya ng iba't ibang prestihiyosong parangal gaya ng KBP Golden Dove Awards bilang Best TV Newscaster at Best Radio Newscaster, pati na rin ang Gawad Pagani sa Komunikasyon mula sa University of the East, na nagpapakita ng kanyang malaking ambag hindi lamang sa media kundi sa komunikasyon at serbisyong panlipunan. Bukod sa pagiging isang mamamahayag, si Ted Filon ay pumasok din sa arena ng politika. Noong 2001, siya ay nahalal bilang kinatawan ng 1st District ng Leyte sa House of Representatives kung saan naglingkod siya hanggang 2004. Sa kanyang termino, nakatuon siya sa mga isyu ng edukasyon, public welfare at infrastruktura. Iba't ibang larangan na malapit sa puso niya dahil sa sariling karanasan na lumaki sa isang pamilyang may limitadong mga oportunidad. Ang kanyang stint sa politika ay hindi perpekto, ngunit ito ay bahagi ng kanyang pagsusumikap upang magkaroon ng mas direktang impluwensya sa mga polisiya at desisyon ng pamahalaan na maaaring makaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Pagkatapos ng kanyang termino, bumalik siya sa journalism ng buong panahon at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho sa ABS-CBN. Marahil isa sa mga pinakamasalimuot at mabigat na yugto sa buhay ni Ted Filon ay ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang asawa na si Trinidad Trina Arteche Eto noong Abril 2009. Si Trina noong panahong iyon ay 45 taong gulang nang siya ay matagpuan ng may 50 wound sa kanyang ulo sa kanilang tahanan sa Quezon City. Ang insidente ay agad na nagudyok ng malawakang ulat at investigasyon mula sa pulisya, National Bureau of Investigation o NBI at iba pang otoridad. Sa simula, may mga duda at pagtataka ang mga investigador dahil sa ilang mga pagulat ng insidente na tila hindi tumutugma sa mga inaasahan para sa isang kaso ng pagpapakamatay. Ang mga pulis ay nagpahayag ng mga pagdududa sa unang mga ulat at sinabi na hindi pa nila maituturing na self-inflicted ang sugat. May mga detalyeng ikinwento na mayroong mga inconsistency ang mga kwento ng mga saksi at mga kasama sa bahay. Gayunpaman, matapos ang masusing pag-aaral at investigasyon, sinabi ng National Bureau of Investigation na ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na si Trina ay nagpatay dahil sa malalim na depresyon at problema sa pinansyal at walang ibang tao na kasama niya sa oras ng insidente. Ang kanilang pagsusuri nakatuon sa mga ballistic at psychiatric analysis na nagbigay liwanag na ang pagputok ay self-inflicted at si Trina ay nagkaroon ng major depressive disorder. Bagamat inilabas ng NBI ang naturang konklusyon, hindi mawawala ang mga tanong at haka-haka sa publiko. May mga panahon na si Filon at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay inusisa ng mga pulis at maaaring ituring ng mga suspect. Ngunit walang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anumang krimen. May mga ulat na siya at ilang kasama sa bahay ay sinampahan ng reklamo sa obstruction of justice dahil sa paggalaw sa crime scene, subalit ang kaso ay kalaunan ay hindi nagresulta sa matinding paratang laban kay Filon. Ang karanasang ito ay isang hindi malilimutang bahagi ng buhay ni Ted, isang tauhan ng media na napilitang harapin ang personal na trahedya habang nasa ilalim ng masusing at minsan ay walang awa na pagsusuri ng publiko at media. Matapos ang halos 30 taon ng serbisyo sa ABS-CBN, nagpasya si Ted Filon na umalis sa network noong Agosto 30, 2020. Ang desisyon ng kanyang personal at hindi bunga ng isang kontraktual na puwersa lamang. Ito ay isang direksyon para sa kanyang karera na magpatuloy sa kanyang yugto at magbigay ng serbisyo sa ibang paraan.
Ang kanyang huling paglabas sa TV Patrol at Filon ngayon sa teleradyo ay noong August 31, 2020. Pagkatapos umalis sa ABS-CBN, si Filon ay lumipat sa TV5 at Radio 5 kung saan siya ay naging host ng Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, isang programa sa Radyo 5 92.3 News FM. Kasama niya rito si DJ Chacha at ang tandem ay nagdala ng balita, komentaryo at talakayan sa radyo sa mga umaga ng mga Pilipino. Ang kanyang programa ay nagbibigay din ng maraming impormasyon at malalim na usapin na nakaugat sa prinsipyo ng journalism na may malasakit sa publiko. Bukod dito, nag-host din sila ng Good Morning Kapatid sa TV5 at RPTV, isang programa na may kombinasyon ng radio at TV segment na naglalayong maghatid ng balita at impormasyon na madaling maintindihan ng malawak na audience. Ang paglipat ni Filon sa radio at TV5 ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagserbisyo sa publiko kahit hindi na siya nakatali sa isang malaking network.